Unified 911, anong matutulong namin sa'yo? Anya ti may tulong miken ka po. Anong may tatabang ko sa Unsay imo? akong ikatabang nimo? Ngini makadabang na misal ka no. Sa anumang wika o dialekto, may tulong na darating sa iyo. Lilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. La Campo Crame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang umaga, bagong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita, tagataguyod ng Balitang Pulis. Police Executive Master Sergeant Jonathan De Leon. Ngayon, araw ng Miyerkules, muli nating makakasama bilang guest co-host si Miss Alexandra Faith Garcia, Miss Aura International 2021 winner. Magandang umaga po sa iyo, ma'am. Magandang umaga, Sir Jonathan. Magandang umaga, mga ka-PNN. Huwag po natin kalimutan i-like, i-follow at i-subscribe ang page ng Philippine National Police, Police Community Affairs and Development Group, PKG, tagapag-ugnay at Police News Network. Kami po ay maghahatid sa inyo ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online. Ang pangunahing balita ng Police News Network. Alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Narito ang mga balitang hatid ng ating PNN correspondents mula sa iba't ibang panig ng bansa. Mas pinaigting ng Albay PPO ang road safety sa pamamagitan ng Motorist Assistance Center na layuning matiyak ang kaligtasan at maayos na biyahe ng mga motorista. Layunin nitong magbigay ng agarang tulong at impormasyon sa mga biyahero bilang bahagi ng kanilang serbisyong nakatuon sa kapakanan ng publiko. Patrolman Corby Flores sa balita. Bilang bahagi ng patuloy na pagsisikap na mapalapit ang serbisyo ng pulisya sa mamamayan, sinuportahan ng Albay Police Provincial Office sa pamumuno ni Police Colonel Noel Donato Nunez ang inaugurasyon at blessing ng Motorist Assistance Center o MAC ng Ligao City Police Station. Isinagawa ang inisyatibong ito, katuwang ang Police Regional Office 5 sa ilalim ng pamumuno ni Police Brigadier General Erosito N. Miranda bilang bahagi ng Ligtas Maharlika Project, Bantay Lansangan, na naglalayong palakasin ang police visibility, mapabilis ang pagtugon sa emerhensya at mapaigting ang seguridad sa mga pangunahing lansangan. Matatagpuan ito sa Purok 3 Barangay Calzada, kahabaan ng Maharlika Highway, magsisilbing sentro ang pasilidad sa pagtulong sa mga motorista at pagpapatibay ng highway patrol operations. Ipinahayag naman ni Honorable Fernando V. Gonzales, punong lungsod ng Ligao ang kanyang suporta sa proyekto at binigyang diin ang kahalagahan nito sa kaligtasan sa kalsada at ugnayan ng LGU at kapulisan. Ayon kay Police Brigadier General Miranda, ang proyektong ito ay patunay ng layunin ng PNP na mapalapit ang serbisyo sa publiko at matugunan ang kanilang pangangailangan ng mas mabilis. Mula dito sa Albay Police Provincial Office, ako po si Patrolman Corby Flores, nag-uulat para sa Police News Network, bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Mahigit 2 milyong piso halaga ng smuggled cigarettes ang nakumpiska ng mga otoridad sa PNP checkpoint operation sa Lanao del Norte. Ayon sa ulat, natuklasan ng mga kontrabadong sigarilyo sa isinagawang inspeksyon bilang bahagi ng pinaigting ng kampanya laban sa smuggling at iba pang iligal na aktibidad.
Ang detalye ng balita mula kay Patrolman Kim Luna. Mahigit 2 milyong pisong halaga ng pinaghihinalaang smuggled cigarettes ang nasamsam ng mga otoridad sa 3 magkakahiwalay na checkpoints operations sa Lanao del Norte. Kabuuang 3,086 rims ng kontrabandong sigarilyo ang nakupiska sa sunod-sunod na operations noong Hunyo 19 hanggang Hunyo 21. Sa unang operasyon sa Pantal Regional Border Control Point noong Hunyo 19, naharang ng mga otoridad ang isang puting Mitsubishi vehicle mula Marawi City patungong Iligan City. Natuklasan sa loob ng sasakyan ang 536 rims ng Canon cigarettes na nagkakahalaga na mahigit 428,000 pesos. Naaresto ang 3 sakay na sasakyan na kinilala silang alias Zef, alias Lon at alias Boboy matapos mabigong magpakita ng legal na dokumento para sa kanilang kargamento. Samantala, noong Hunyo 20 taong kasalukuyan sa Barangay Samburon, Linamon, Lanao del Norte, nasita ang isang Isuzu dropside truck matapos mapansing hindi nakasuot ng seatbelt ang pasahero. Sa masusing inspeksyon, tumambad sa mga kapulisan ang 1,750 rims ng Berlin cigarettes na may tinatayang halaga na 1.4 million pesos. Nabigong magpakita ng kaukulang dokumento ang driver na sina alias Leon at kanyang kasamang alias Leo. Kinabukasan, Hunyo 21 taong kasalukuyan, isa namang operasyon ang isinagawa ng Barangay Libertad, Kulambugan, Lanao del Norte. Nahuli rito ang isang Kia Bongo truck na may kargang 800 rims ng Boss cigarettes na nagkakahalaga ng 640,000 pesos. Lula ng sasakyan sina alias Alcader at alias Alshamer na kapwa na bigong magpakita ng legal na dokumento para sa kanilang kargamento. Sa kabuuan, umabot sa 2.46 million pesos ang halaga ng mga nakumpiskang smuggled cigarettes sa 3 operasyon. Patuloy ang mahigpit at checkpoint operations sa mga otoridad sa Lanao del Norte upang mapigilan ang pagpasok at pagbiyahe ng mga kontrabando. Ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Mula dito sa Lanao del Norte Police Official Office, ako yung PNN Correspondent, Patrolman Kim Luna, alagad na batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Isang lalaki ang naaresto sa isinagawang bypass operation ng mga otoridad sa Ginubatan, Albay. Sa naturang operasyon, nakumpiska ang hinihinalang ilegal na droga at inihahanda na mga kaso, ang kaukulang kaso laban sa otoridad. Isang lalaki ang naaresto sa isinagawang buy-bust operation ng pinagsanib na puwersa ng kapulisan ng Albay at PDEA sa Ginubatan, Albay. Ang suspect ay kinilala sa alias na Ramon, 43 taong gulang at residente ng nasabing bayan ay nadakip sa operasyon na pinangunahan ng Ginubatan Municipal Police Station, katuwang ang 1st Albay Provincial Mobile Force Company at ng PDEA Team Albay. Nakumpiska mula sa suspect ang isang sachet ng hinihinalang shabu na may bigat na humigit kumulang 0.0075 na gramo na nagkakahalaga ng 510 pesos na siyang biniling drogas sa operasyon. At 6 pang sachet na may kabuang tinatayang bigat na 5.8 gramo na may halagang aabot sa 39,440 pesos. Na-recover din ng isang tunay na 500 peso bill na ginamit bilang buy-bust money at isang coin purse. Sa kasalukuyan, nasa kustodiya na ng Ginubatan Municipal Police Station ang suspect at mga nakumpiskang ebidensya para sa kaukulang disposisyon. Isa sa ilalim ito sa masusing investigasyon at paghahain ng kasong paglabag sa Republic Act 9165 on Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mula dito sa Albay Police Provincial Office, ako po si Patrolman Corby Flores, nag-uulat para sa Police News Network. PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Naaresto ang isang lalaki sa isinagawang search warrant operation sa Makilala, Cotabato na nagresulta sa pagkakakumpiska ng ilegal na baril, bala at isang granada. Ayon sa mga otoridad, bahagi ang operasyon ng pinaigting na kampanya laban sa loose firearms at iba pang paglabag sa batas na nagbabanta sa kapayapaan at seguridad ng komunidad. Ang detalye ng balita mula kay Police Corporal Bernadette Camino.
Arestado ang 53 anyos na si alias Mama, residente ng Barangay Imdangan, Makilala, Cotabato, matapos isilbi ng mga otoridad ang search warrant sa kanyang bahay alas 12:49 ng madaling araw ng Hunyo 22 na kasalukuyang taon. Pinangunahan ng Cotabato Police Provincial Office, Provincial Police Drug Enforcement Unit ang operasyon katuwang ang mga tauhan na Makilala Municipal Police Station, CPPO-PIU at 1st CPMFC. Bitbit ng mga operatiba ang search warrant number SWKID 1033-2026 na inilabas ng Regional Trial Court Branch 23 sa Kidapawan City, kaugnay ng paglabag sa Republic Act 10591 o ang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Sa isinagawang paghahalughog, tumambad sa mga pulis ang samot-saring armas at bala, kabilang sa mga nasamsam ang isang .357 Magnum revolver, isang 38 revolver, isang 12-gauge shotgun at iba't ibang live ammunition para sa mga naturang armas. Mas ikinabahala ng mga otoridad pagkaka-recover ng isang fragmentation hand grenade na may tuturing na malaking banta sa seguridad ng komunidad. Isinagawa ang inventory at pagmamarka ng mga ebidensya sa lugar ng operasyon sa harap ng suspect at mga witness mula sa barangay at media. Ang lahat ng nakumpiskang ebidensya ay ihaharap sa korte bago dalhin sa Provincial Forensic Unit para sa ballistic examination. Samantala, nasa kustodiya na ng pulisya ang suspect habang inihahanda ang kasong paglabag sa RA 10591 laban sa kanya. Mula dito sa Cotabato Police Provincial Office, ako po si Police Corporal Bernadette Himalaya Camino, nag-uulat mula sa Police News Network. Bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Naghatid ng livelihood training sa mga residente ng Mercedes, Camarines Norte ang Regional Public Safety Battalion, Camarines Norte PPO. Katuwang ang Company Advisory Group for Police Transformation Development. Layunin ng naturang programa na palakasin ang kakayahan ng mga benepisyaryo sa paghahanap buhay at pagbibigay ng karagdagang hanap buhay sa mga residente. Narito ang magandang balita mula kay NUP Catherine Bayotlang. Nagsagawa ng livelihood training on meat processing ang Camarines Norte 1st Provincial Mobile Force Company katuwang ang Company Advisory Group for Police Transformation and Development o CAG-PTD sa Barangay Taro, Mercedes, Camarines Norte nitong Hunyo taong kasalukuyan. Ito po ay tulong namin sa PNP bilang CAG-PTD sa patrol plan na 2030 ng ating Pambansang Kapulisan ng Pilipinas. Layunin ng aktibidad na mabigyan ng karagdagang kaalaman at kasanayan ng mga residente sa pagproseso ng karne upang mapalawak ang kanilang kabuhayan at mapalakas ang kanilang kakayahang kumita. Dinaluhan ito ng mga piling residente mula sa dalawang revitalized police sa barangay o RPSB areas of operation. Nagpapasalamat po kami sa mga kapulisan dahil dinala po nila dito ang programang ito. Pati po sa CAG-PTD. Salamat pong marami sa inyo. Ayon sa mga tagapangasiwa, bahagi ito ng patuloy na programa ng Camarines Norte Police Provincial Office na naglalayong hindi lamang mapanatili ang kapayapaan at kaayusan, kundi makatulong din sa pagpapaunlad ng kabuhayan ng komunidad sa pamamagitan ng mga makabuluhang pagsasanay at pakikipag-ugnayan sa mga mamamayan. Patunay ito na ang kapulisan ay nananatiling katuwang ng mamamayan sa pagsulong ng mas matatag, mas maunlad at mas may kakayahan na pamayanan. Dito sa Camarines Norte Police Provincial Office, ako po si NUP Catherine Bayotlang, nag-uulat para sa Police News Network. Bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. At sa ating huling balita, isang wanted person na may kinakaharap na kasong lasciviousness, conduct and naresto ng MARPSA RMU 5 sa isinagawang operasyon sa Tinambak, Camarines Sur. Ang pag-aresto sa suspect ay mandato ng pulisya na ipinapat ang batas upang tiyakin na maihatid ang hustisya sa naging biktima nito. Police Staff Sergeant Joel Murillo sa report. Patagumpay na naaresto ng Camarines Sur Maritime Police Station ang isang wanted person sa Tinambak, Camarines Sur. Ang pag-aresto ay sinagawa sa bisa ng warrant of arrest sa kasong lascivious conduct under Section 5B of RA number 7610 o ang Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation, and Discrimination Act na docketed sa criminal case number 26-4498 na inisyu ng Regional Trial Court 5th Judicial Region, Branch 63, Calabanga, Camarines Sur na may nirekomendang piyansa na 200,000 piso. Pinaalam sa naaresto ng individual ang dahilan ng kanyang pagkakaresto
at ang kanyang mga karapatang konstitusyonal sa wikang lubos niyang nauunawaan. Dinala siya sa Camarines Sur Maritime Police Station para sa kaukulang dokumentasyon at tamang disposisyon. Patuloy na ginagampanan ng PNP Maritime Group ang mandato nitong tiyakin ng kapayapaan, kaayusan at seguridad sa mga komunidad, alinsunod sa programang Bagong PNP para sa Bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Mula dito sa Camarines Sur Maritime Police Station, ako si Police Staff Sergeant Joel Morino, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. At yan ang mga balitang nakalap ng ating PNN correspondents mula Luzon, Visayas at Mindanao. Para sa mas malawak at mabilis na ulat ng mga balita, i-like, i-follow, and share kami sa aming Facebook account ng Police News Network at sa Twitter account para sa mga real-time updates at YouTube channel para sa mga livestream at replays. Manatiling mapagmatyag at laging alamin ang totoo. Sa ngalan ng pamunuan ng Philippine National Police, sa pangunguna ni Chief PNP, Police General Jose Melencio Nartatis Jr. at sa pamumuno ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kami ang inyong maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang balansing balita. Bago po tayo magtapos, muling nagpapaalala ang pambansang pulisya kaugnay sa nalalapit na parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Pinaalalahanan ng Philippine National Police ang publiko na manatiling mapanuri at maging mapagmatyag laban sa paglaganap ng fake news, misinformation at disinformation sa iba't ibang online platforms. Labanan ang fake news sa BARM. Ugaliing mag-fact check at magbahagi lamang ng tama at beripikado at mapagkakatiwalaang impormasyon upang mapanatili ang kapayapaan, kaayusan at pagkakaisa sa komunidad. Maraming salamat po, Ma'am Faith, sa pagpapaunlak bilang co-host ng ating programa ngayong umaga. Maraming salamat din po, sir. Maraming salamat mga ka-PNN. Pinapasalamatan at binabati ko rin po sila Chief PNP Police General Jose Melencio Nartatis Jr., Police Major General Roderick Augustus Alba, the Director for Police Community Relations, at PKG Command Group na pinapamunuan ni Police Brigadier General Vina Habano Guzman, Police Colonel Joel Serrano, Police Colonel Adonis Guzman, Police Colonel Joel Ada, sa lahat ng personnel ng Police Community Affairs and Development Group, at sa lahat ng magigiting na pulis sa buong bansa. Maraming salamat sa inyong serbisyo para sa isang ligtas na pamayanan. Mula rito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng Pambansang Pulisya, kami ang inyong tagapagbalita, tagataguyod ng Balitang Pulis. At Miss Alexandra Faith Garcia, Miss Aura International 2021, winner. Maghahatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamayan. Ito po ang Police News Network. Ang pangunahing balita ng Police News Network. Bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman.
Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis.